Hindi ka panipaniwala ang nangyari, mga kaibigan. Ma'am Sarah, hindi na ba kami makakauwi sa Amerika? Umiiyak na tanong ni Marcus, 10 taong gulang. 15 estudyante ng middle school mula sa East Side, ang pinakamapanganib na distrito ng Detroit, Michigan, ang nasa kanilang unang trip sa ibang bansa, patungo sana sa Korea, nang bigla kaming mapilitang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, Pilipinas dahil sa isang malakas na bagyo. Alam ba ninyo, sa loob lamang ng 72 oras pagtapak ng mga batang ito na kailanman ay hindi pa nakakalabas sa sarili nilang distrito na lumaki sa gitna ng krimen at kahirapan ay natagpuan nila ang kanilang layunin sa buhay at pag-uwi nila ay nagsimula silang mag-aral ng buong puso. Ang kuwento ng himala na nagsimula sa pagkaligaw sa paliparan, ang nakakaantig na drama na dulot ng insidente ng pagnanakaw ng merienda sa isang convenience store. At pagkatapos ng 5 taon, 3 sa mga batang ito ay nag-aral sa mga universidad sa Pilipinas at lahat ng natitira ay nagtapos ng high school, isang himala na hindi pa nasasaksihan sa sistema ng edukasyon ng Amerika. Ano kaya ang nakita nila sa Pilipinas? Bakit ang mga batang nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ay nakatagpo ng liwanag ng pag-asa? Ako si Sarah Johnson, isang guro sa Social Studies sa Roosevelt Middle School sa Detroit sa loob ng 15 taon. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang 72 oras na direktang nasaksihan ko noong Setyembre ng nakaraang taon. Bago tayo magsimula, malaking tulong ang like at subscribe ninyo para mas marami pa akong maibahaging kwento tungkol sa kamanghamanghang Pilipinas. Ako, si Sarah Johnson, guro sa Social Studies sa Roosevelt Middle School na matatagpuan sa pinakamahirap na lugar sa Detroit. Noong Setyembre ng nakaraang taon, 15 estudyante mula sa aming paaralan ang napili para sa isang programa ng exchange sa isang youth facility na pinamamahalaan ng isang charity organization sa Korea. Lahat ng napiling bata ay lumaki sa labis na mahihirap na sitwasyon. Si Marcus Williams, 13, ay sinusuportahan ang kanyang ina at 4 na kapatid sa pamamagitan ng part-time jobs habang nakakulong ang kanyang ama. Si Jasmine Johnson, 14, ay pinalaki ng kanyang lola at hindi nakikita ang kanyang ina na drug addict. Si Tyrone Brown, 14, ay naghihirap sa trauma matapos mamatay ang kanyang ama sa isang insidente ng barilan noong nakaraang taon. Para sa mga batang ito, ang paglalakbay sa Korea ay ang una nilang pag-asa sa buhay. Hindi pa sila nakasakay ng eroplano, hindi nila alam kung anong lugar ang ibang bansa at ngayon lang sila kumuha ng pasaporte. Subalit ang dream trip na ito ay natupad matapos ang isang taong pangangalap ng pondo ng mga lokal na simbahan at mga volunteer group. Nang umalis kami sa Detroit Airport, puno ng pag-asa at kaba ang mukha ng mga bata. Para sa marami, ang lumabas lang ng kanilang distrito ay isa ng malaking pakikipagsapalaran. Sa loob ng eroplano, lahat sila ay nakadikit sa bintana, pinagmamasdan ang tanawin sa labas. Ngunit habang kami ay nasa himpapawid, nag-anunsyo ang piloto. Ang aming destinasyon, ang International Airport, ay isinara dahil sa bagyo at para sa kaligtasan, kami ay lalapag sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Agad na binalot ng kaba ang mga bata. Halos wala sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ang Pilipinas. Nauutal na tanong ni Kiana, 14, Ma'am, Pilipinas ba yan? Hindi ba yan bansa na? Delikado? Ang tanging alam nila ay ang napanood nila sa lumang pelikula tungkol sa Asya. Tumulo ang luha ni Marcus. Hindi na ba kami makakauwi, ma'am? Nag-alala naman si Kiana Davis, Makatin. Makokontak ko pa ba ang mama ko? Marami sa mga bata ang hindi alam kung paano makikipag-ugnayan sa ibang bansa. Sa totoo lang, nagpanik din ako. 15 bata ang kasama ko at napunta kami sa isang bansang hindi namin pinaplano. Nakatanggap ako ng balita mula sa charity organization ng Korea na hindi kami makakapasok sa loob ng 3 araw habang hindi pa lumalabas ang bagyo. Lumapag kami sa Naiya bandang alas 11 ng gabi. Dahil gabi na, pagod at balisa ang mga bata, parang iiyak na sila. Namutla si Tyrone at nagtanong, "Dito po ba kami matutulog buong gabi?" Ngunit mula nang bumaba kami sa eroplano, ang aming karanasan ay naging ganap na naiiba sa inaasahan namin. Una,
Namangha ang mga bata sa liwanag at kalinisan ng paliparan. Wow! Parang sa pelikula, sigaw ni Marcus. Hindi ito maihahambing sa sukat at kagandahan ng paliparan sa Detroit. Habang papunta kami sa immigration, nangyari ang unang himala. Nang makita kaming naguguluhan, may isang airport staff na lumapit at nagtanong sa Ingles. May problema po ba kayo? Agad niyang naunawaan ang sitwasyon nang makita niya ang edad ng mga bata. Mga estudyante kayo galing Amerika, ano po? Nakakaawa naman at inabutan kayo ng bagyo, magiliw niyang sinabi. Ang opisyal ay si Manang Loida at sinabi niyang kasing edad lang namin ang kanyang anak. Nang malaman ni Manang Loida ang sitwasyon namin, sinabi niya, sandali lang po at nagsimulang makipag-ugnayan sa kung saan. Pagkalipas ng 5 minuto, 3 staff, kasama ang isang opisyal na bihasa sa Ingles, ang dumating. Sa kabila ng hating gabi, mabilis silang kumilos na parabang naghihintay na sila sa amin. Ang pinagtakahan ng mga bata ay walang isa man sa kanila ang nagpakita ng pagkadismaya. Sa halip, tinanggap nila kami na parabang sinasabi, salamat sa pagbisita ninyo sa Pilipinas. Bulong ni Jasmine, Ma'am, bakit po sila napakabait? Ang immigration process ay mas madali kaysa sa inaasahan namin. Tiningnan ng immigration officer ang mga bata at nagtanong sa Ingles, welcome sa Pilipinas. Okay lang ba kayo? Maingat na tinulungan ng mga staff ang pagpuno sa mga dokumento at natapos ito sa loob ng halos 15 minuto. Sa luggage claim, mayroon pang isang nakakaantig na pangyayari. Habang naghihintay kami ng aming mga bagahe, may isang pamilyang Pilipino na malapit sa amin ang kumausap sa mga bata. Nagtanong ang ama sa simpleng Ingles, taga saan kayo? Nang sagutin ng mga bata, Detroit, USA, ang buong pamilya ay ngumiti at kumaway sa amin. Ang isang batang babae, kasing edad ng elementary student, ay inalok na bigyan ng merienda ang mga bata. Nag-aalangan si Marcus noong una, ngunit naantig siya sa purong kabaitan ng bata kaya tinanggap niya ito. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi, salamat. Nang makalabas kami ng paliparan, sabay-sabay sumigaw ang mga bata sa ganda ng tanawin sa gabi. Wow! Ang ganda! Ito ba talaga ang Asia? Para kaming nasa pelikula, delikado at hindi sila pwedeng lumabas sa Detroit sa gabi. Ngunit dito, maliwanag at mukhang ligtas kahit hating gabi. Nag-alala ako tungkol sa tutuluyan namin, ngunit may hindi kapani-paniwalang nangyari sa hotel information counter ng paliparan. Nang ipaliwanag ko ang aming sitwasyon, nag-alok ang babae sa counter, mga estudyante po ba? May hotel kaming pwedeng i-alok sa inyo sa special rate. Nagbigay sila ng fully equipped hotel na ligtas para sa mga bata, sa halagang mas mababa pa sa kalahati ng karaniwang presyo. Nagtatakang tanong ni Kiana, Ma'am, bakit po sila napakabait sa amin? Sa bus papunta sa hotel, naramdaman kong nagbago ang mga ekspresyon ng mga bata. Nawala ang inisyal na takot at kaba. Napalitan ito ng kuryosidad. Habang nakatingin sa labas, bulong ni Tyrone, ang ganda pala ng Pilipinas. Dumating kami sa hotel pagkalipas ng 1:00 ng umaga. Malugod kaming sinalubong ng front desk staff na nakita kaming antok na antok. Welcome, pagod po kayo, ang sabi nila. Mabilis ang proseso ng check-in at dahil isinaalang-alang nila ang edad ng mga bata, binigyan nila kami ng mga kwarto na magkakalapit. Pagpasok sa kwarto, lumaki ang mata ng mga bata, isang malinis at komportableng kwarto, mainit na tubig sa shower at malalambot na kama. Para sa marami, ito ang unang pagkakataon nilang matulog sa ganitong kakomportableng lugar. Nakahiga sa kama, nag-alala si Marcus. Ma'am, okay lang po ba? Talagang tumuloy kami rito? Sapat po ba ang pera natin? Dahil sa Amerika, ang tumuloy sa ganitong klaseng hotel ay pangarap lang. Nang gabing iyon, isa-isa kong pinuntahan ang kwarto ng mga bata para tingnan ang kanilang kalagayan. Lahat sila ay gising pa dahil sa pagod at excitement, ngunit maliwanag na ang kanilang mga mukha. Nagtanong si Jasmine, Ma'am, bakit po ang babait ng mga Pilipino? Kinabukasan, sa breakfast buffet ng hotel, may panibagong nakakaantig na pangyayari. Namangha ang mga bata sa dami ng almusal mula sa lutuing Pilipino hanggang sa mga pagkain sa kanluran, maraming pagkaing hindi pa nila nakikita. Noong una, nag-aalangan silang kumuha, kaunti lang.
Dahil sa bahay, madalas ay hindi sapat ang pagkain kaya nasanay silang hindi kumuha ng sobra. Ngunit nilapitan sila ng restaurant staff at sinabi sa Ingles, "Kumuha lang po kayo ng marami," at ipinaliwanag na unlimited ang refill. Naantig si Tyrone sa lasa ng kanin na ngayon lang niya natikman. Bakit po ang sarap ng puting kanin na ito? Nagningning ang kanyang mga mata. Sa Detroit, mahal ang bigas at kadalasan ay murang tinapay o pasta ang kanilang kinakain. Habang nag-aalmusal, pinag-usapan namin ang aming plano. Mukhang hindi pa rin kami makakaalis papuntang Korea sa loob ng 3 araw. Sa loob-loob ko, nag-alala ako sa budget. Ngunit masaya ang mga bata na mananatili sila sa Pilipinas. Dahil sa reaksyon nila, napagtanto ko ang malaking pagbabago mula kagabi. Nang malaman ang sitwasyon namin, nag-alok ng special plan ang hotel concierge. "Gusto po namin kayong itour sa Maynila," ang sabi niya. "Magbibigay po kami ng pinakamagandang karanasan na budget-friendly." Alas, 10 ng umaga, umalis kami para sa unang tour sa Maynila. Ang una naming destinasyon ay ang istasyon ng tren na lakad lang mula sa hotel para matuto kaming sumakay ng LRT, MRT. Pagdating sa entrance ng istasyon, namangha ang mga bata sa lalim ng hagdan. Pagpasok sa istasyon ng tren, biglang nagbago ang ekspresyon ng mga bata. Namangha sila sa labis na kalinisan at sa maayos na kapaligiran. "Ito po ba talaga ang ilalim ng lupa?" tanong ni Kiana. Ibang-iba ito sa subway ng Detroit. Habang tinuturuan kaming bumili ng tiket, may mga Filipino high school student na nakapansin sa amin. Isa sa kanila ang nagtanong sa Ingles, "Nami-miss po ba kayo? May maitutulong po ba kami?" Nang malaman nilang galing kami sa Amerika, buong puso nila kaming tinulungan sa pagbili ng tiket. Nagtanong si Marcus sa high school student, "Bakit po kami tinutulungan ninyo?" Sagot ng bata sa Ingles, "Normal lang po, yan dito sa Pilipinas. Nagtutulungan po kami." Tumimo ang mga salitang ito sa puso ng mga bata. Habang naghihintay ng tren sa platform, nakakita kami ng isa pang nakakagulat na tanawin. Maraming tao ang nakapila ng maayos, naghihintay ng tren, walang nagtutulakan, tahimik silang naghihintay. Isang senaryo na hindi maiisip sa Detroit. Nang dumating ang tren, may mas nakakagulat na nangyari. Naghintay ang mga tao sa platform hanggang sa makababa ang lahat ng pasahero. Nagbigay sila ng daan para sa mga bababa. Nagulat si Jasmine. "Bakit po ang gaganda ng ugali nilang lahat?" Ang loob ng tren ay mas nakakagulat pa. Kahit masikip, tahimik at maayos. Walang nagsasalita ng malakas at walang nakikinig ng musika ng napakalakas. Marami ang nagbabasa o tahimik na nakatingin sa smartphone nila. Nang makita kaming nakatayo, isang batang salaried man ang nag-alok ng upuan. Nang tumanggi ako, inalalayan niya kami sa malapit sa handrail at sinigurong ligtas kaming nakatayo. Sa susunod na istasyon, nang sumakay ang isang matanda, ilang kabataan ang agad na tumayo para magbigay puwesto. Naglaki ang mata ni Tyrone sa natural na pagkilos na ito na walang sinumang nagsabi sa kanila. Bulong niya, "Ma'am, bakit po sila ang babait?" Pagdating sa Quiapo at pag-akyat namin sa itaas, namangha ang mga bata sa dami ng tao sa crowded market o simbahan area. Ngunit sa dami ng tao, wala pa ring nagtutulakan o nagsisigawan. Para silang mga ibon na natural na umiiwas sa isa't isa habang naglalakad. "Ma'am, saan po pupunta ang lahat ng taong ito?" tanong ni Marcus. Ito ang unang beses nilang makakita ng ganoong karaming tao na gumagalaw ng sabay-sabay. At kahit nagmamadali ang lahat, walang nagagalit o sumisigaw. Ang pagtawid sa kalye ay nanatili sa kanilang alaala. Kapag nagpalit ng signal, daan-daang tao ang sabay-sabay na gumagalaw. Ngunit walang kaguluhan, lahat sila ay naglalakad patungo sa kanilang destinasyon. Excited si Kiana, para kaming nasa pelikula. Habang naglalakad sa Maynila, interesado ang mga bata sa iba't ibang tindahan at signboard. Ngunit ang pinaka-nakakagulat ay ang kalinisan ng lugar. Sa dami ng tao, halos walang basura na nakakalat. Ibang-iba ito sa mga kalye ng Detroit. Pagpasok namin sa isang convenience store, lumaki ang mata ng mga bata. Namangha sila sa liwanag at dami ng produkto. "Talaga po bang 24 oras itong bukas?" tanong ni Tyrone.
Halos walang tindahang bukas sa gabi sa Detroit. Dito naganap ang isang hindi malilimutang pangyayari. Dahil gutom, hindi sinasadyang naibulsa ni Desean Smith, 13, ang isang merienda. Sa mahihirap na lugar, ito ay paraan ng survival, ngunit agad itong napansin ng tindera na mutla ako. Akala ko, magkakaproblema kami sa ibang bansa dahil sa pagnanakaw, ngunit hindi kapani-paniwala ang ginawa ng tindera. Lumapit siya kay Desean at, sa isang maamo at mapagmahal na ekspresyon, inutusan siyang ilabas ang merienda sa bulsa niya. Lumuluha, inilabas ni Desean ang merienda at nagtanong ang tindera sa Ingles, "Gutom ka ba?" Nang tumango si Desean, kumuha ang tindera mula sa shelf ng pandesal at isang packed lunch at inabot ito. "Kainin mo ito," ang sabi niya. Nagulat si Desean, "Hindi ko po kailangang bayaran?" Ngumiti ang tindera at sinabing, "Customer ka namin. Hindi namin kayang baliwalain ang isang batang gutom." Dahil sa kabaitan na iyon, umiyak si Desean. Umiyak din ang ibang bata nang makita ang eksena. Sa Amerika, agad na tinatawag ang pulis kapag may nahuling nagnakaw. Ngunit dito, ibang-iba ang naging pagtrato. Humihikbi si Marcus, "Ma'am, kahit mukha kaming marumi, bakit po ang babait nila sa amin?" Ang tindera, si Ate Marie, ay nagbigay ng mas nakakagulat na alok nang malaman niya ang aming sitwasyon. "Gusto ba ninyong kumain ng tanghalian lahat? May masarap na karinderya malapit dito. Ihahatid ko kayo," ang sabi niya. Gumamit siya ng break time para ihatid kaming 15 sa karinderya. Hindi maunawaan ng mga bata kung bakit may ganito kabait sa mga dayuhang hindi nila kilala. Seryosong tanong ni Jasmine, "Ma'am, angel po ba siya?" Sa karinderya, nagpatuloy ang mga nakakaantig na pangyayari. Nang marinig ang aming kwento, malugod kaming sinalubong ng may-ari, si Lolo Ben. "Mga bata pala kayo galing Amerika. Malayo ang inyong pinanggalingan," ang sabi niya. Nang makita kaming nahihirapan sa menu, nagbigay siya ng menu na may litrato. Tuwang-tuwa si Lolo Ben nang makita ang mga bata na naantig sa sarap ng lutuing Pilipino na ngayon lang nila natikman, adobo, sinigang, etc. Nagtanong siya nang may pag-aalala, "Kumusta ang pagkaing Pilipino? Masarap ba?" Nang sumagot si Tyrone, "Ito po ang pinakamasarap na natikman ko sa buhay ko," ngumiti si Lolo Ben. Pagkatapos kumain, nang magbabayad na kami, sinabi ni Lolo Ben, "Birthday ng anak ko ngayon. Hayaan ninyong ilibre ko na kayo bilang pagdiriwang." Hindi niya tinanggap ang bayad. Hindi ko alam kung totoo ba iyon, ngunit naniniwala ako na sinabi niya iyon para lang pasayahin kami. Napipi ang mga bata dahil sa dami ng emotion. Umiiyak si Desean habang sinusubukan niyang magtagalog. "Salamat po, Lolo," bulong ni Kiana. "Ngayon lang po kami tinrato ng ganito kabait." Bandang hapon, nagpasya kaming bumisita sa Intramuros. Habang naglalakbay sa tren, patuloy na pinag-uusapan ng mga bata ang mga nangyari noong araw na iyon. "Parang nasa panaginip ako. Ang babait ng lahat," sabi ni Marcus. "Ayoko na yatang umuwi sa Amerika," dagdag ni Jasmine. Pagdating sa Intramuros, namangha ang mga bata sa tradisyonal na arkitektura ng Pilipinas. Namangha sila sa ganda ng simbahan at sa payapang kapaligiran. "Gaano na po ito katagal itinayo?" tanong ni Tyrone, at detalyadong ipinaliwanag ng guide namin. Sumubok din kaming mag-orasyon o magbigay ng wish. Naantig sila sa kabaitan na mayroong English translation para sa mga bata na hindi nakakabasa ng Tagalog. Nang makakuha si Desean ng great blessing, nagdiwang din ang mga turistang Pilipino sa paligid. Habang naglalakad kami sa kalye ng Intramuros, may isang lola na nagtitinda ng kakanin ang nag-alok ng puto sa mga bata. "Salamat sa inyong pagbisita mula sa malayo," sabi niya, at binigyan niya sila ng tig-iisang maliit na kakanin. Ngumiti ang mga bata sa simpleng tamis. Pagsapit ng gabi, nagpahinga kami sa tabi ng Manila Bay. Habang pinagmamasdan ang sunset sa dagat, nag-iisip ang mga bata tungkol sa araw na iyon. "Ma'am, napakalaki po namin," sabi ni Marcus. "Noong una, nalungkot akong hindi kami nakapunta sa Korea, pero ngayon, masaya akong napunta kami sa Pilipinas," dagdag ni Kiana. Noong sandaling iyon, may mga batang Pilipino na naglalaro sa parke ang lumapit sa amin. Kahit hindi kami nagkakaintindihan, inanyayahan nila kaming maglaro ng taguan o habulan.
Ito ang sandali na ang pagkakaibigan ay lumampas sa hangganan at wika sa pamamagitan ng laro lang. Kahit na mahiyain si Desean, tumakbo siya at tumawa kasama ang mga batang Pilipino. Masaya siyang nagulat, may mga kaibigan na po ako. Matagal na kaming hindi nakakita ng ganitong ngiti. Pagdilim, oras na para bumalik sa hotel. Sa tren, biglang sinabi ni Tyrone, "Ma'am, gusto ko pong mag-aral ng Tagalog." Pareho rin ang naramdaman ng ibang bata, lahat sila ay tumango. "Gusto kong makipag-usap sa mga ganito kababait na tao," sabi ni Jasmine. Pagbalik sa hotel, nagtanong ang front desk staff sa Ingles, "Kumusta po ang araw ninyo?" Excited na nagkwento ang mga bata tungkol sa mga nangyari noong araw na iyon. Kahit hindi nila maayos na masabi ang kanilang mga salita, ipinaliwanag nila ng may galaw at lakas. Nang gabing iyon, gumawa ako ng oras para makipag-usap sa bawat bata. Pare-pareho ang kanilang sinabi. "Bakit po ang babait ng mga Pilipino? Gusto naming maging katulad ng mga Pilipino. Gusto kong tumira sa Pilipinas sa hinaharap." Sinabi sa akin ni Desean, "Ma'am, sa buong buhay ko, wala pong nagparamdam sa akin na importante ako. Pero ngayon, maraming tao ang nagparamdam sa akin na importante ako. Gusto ko ring maging tao na magpapararamdam sa iba na importante sila." Nagningning ang mata ni Marcus at sinabing, "Mag-aaral po ako ng mabuti at gusto kong mag-aral sa universidad sa Pilipinas. At gusto ko pong ituro sa mga bata sa Amerika ang tungkol sa Pilipinas." Ito ang unang beses kong nakarinig ng mga positibong salita mula sa kanya. Umaga ng ikalawang araw, kusang gumising ng maaga ang mga bata. Lahat sila ay excited na mag-explore pa sa Pilipinas. Sa breakfast area ng hotel, nakatanggap kami ng mensahe mula kay Ate Marie ng convenience store na tumulong sa amin kahapon. "Gusto ba ninyong makita ang Rizal Park? Ihahatid ko kayo." Sa kabila ng day off niya, gumawa siya ng oras para sa amin. Umiyak ang mga bata dahil sa labis na pagmamahal. Para po sa amin, day off niya pa, nag-alala si Tyrone. Nang makita ang tanawin ng Maynila mula sa isang viewing deck, napipi ang mga bata. "Ang laki pala ng city na ito," bulong ni Kiana. "Mas malaki pa yata ito kaysa sa buong Detroit," nagulat si Marcus. Ngunit ang pinakanakakaantig sa mga bata ay hindi ang tanawin. Ito ay ang handmade na baon na inihanda ni Ate Marie para sa amin. "Gusto kong tikman ninyo ang lutuin ng Filipino nanay," sabi niya. At niluto niya ito kasama ang kanyang asawa. Ang baon ay maganda ang pagkakabalot ng adobo, fried chicken at kanin. Sa unang kagat, lumuha ang mga bata. "Ito po ba ang lasa ng lutuin ng nanay?" tanong ni Jasmine. Sumagot si Ate Marie, "Oo, puno iyan ng pagmamahal." Tahimik na umiiyak si Desean. "Wala po akong alaala na ginawan ako ng baon ng nanay ko," bulong niya. Hinawakan ni Ate Marie ang kanyang kamay at sinabing, "Mula ngayon, anak na rin kita." Bandang hapon, ipinakita sa amin ni Ate Marie ang komunidad malapit sa kanyang tindahan. Malugod kaming sinalubong ng mga tao sa pamilihan. May isang tindero ng gulay na nagbigay ng sariwang prutas at ang tindera ng tinapay ay nagbigay ng bagong lutong pandesal. "Parang pamilya po ang lahat ng tao dito," sabi ni Marcus. "Sa amin po, hindi namin kilala ang mukha ng kapitbahay namin," dagdag ni Tyrone. Habang naglalakad, naramdaman ng mga bata ang init ng komunidad ng Pilipinas. Pagsapit ng gabi, bumisita kami sa bahay ng pamilya Reyes. Gusto nilang ipakita sa mga bata sa Amerika ang kultura ng pamilyang Pilipino. Naging interesado ang mga bata sa kultura ng pagtanggal ng sapatos sa pintuan. Malugod kaming sinalubong ng asawa at mga anak ni Ate Marie. Kahit hindi sila nagkakaintindihan ang aming mga puso sa pamamagitan lang ng ngiti. Ang anak ni Ate Marie ay kasing edad namin at sinubukan niyang mag-Ingles. Nag-dinner kaming magkakasama. Namangha ang mga bata sa eksena ng buong pamilya na kumakain ng sabay. Nagsisimula sa magandang gabi, kain na po, at lahat ay naghahati sa parehong pagkain. Sa Detroit, bihira lang magkasama-sama ang buong pamilya sa pagkain. Naantig ang mga bata sa sarap ng lutong bahay na inihanda ng asawa ni Ate Marie. "Ang sarap ng pagkain na ito araw-araw," inggit na sabi ni Kiana. Bulong ni Jasmine, "Ang pagluluto po pala ay pagmamahal." Pagkatapos kumain, tinuruan kami ng mga anak ni Ate Marie ng isang simpleng palarong Pinoy o kanta. Kahit hindi kami nagkakaintindihan,
Uminit ang aming puso sa pagtuturo nila ng maingat at may kamay sa kamay. Naantig si Tyrone, ang kabaitan pala ay nakukuha kahit walang salita. Umaga ng ikatlong araw, ang araw ng aming pag-alis, papuntang Korea. Lahat ng bata ay nagsabing gusto nilang manatili sa Pilipinas. Ngayon lang ako nakakita ng mga bata na ganito kasabik umalis. Naghatid sa amin sa Enaiya ang pamilya Reyes. Dumating din ang ilang tao mula sa pamilihan, kaya parang naging isang maliit na farewell party. Isa-isa, nagpasalamat ang mga bata sa mga taong tumulong sa amin. Umiyak si Desean, "Salamat Filipino tatay ko," at niyakap si Kuya Alan. Nangako si Marcus, "Babagsak po ako at babalik sa Pilipinas." Umiiyak na sinabi ni Jasmine, "Ang natutunan ko po sa Pilipinas ay ia-apply ko sa Amerika." Sa departure gate ng paliparan, gumawa kami ng huling pangako. Mag-aral tayo ng mabuti at babalik tayo sa Pilipinas. Mag-aaral din tayo ng Tagalog. Maging mabait tayong tao, katulad ng mga Pilipino. May liwanag ng pag-asa sa mata ng mga bata. Bago sumakay sa eroplano, lumingon si Tyrone at sinabing, "Ma'am, itong 3 araw po ang nagpabago sa buhay namin, hindi po ba?" Tama siya. Ito ang 3 araw na natagpuan ng mga batang puno ng kawalan ng pag-asa ang liwanag ng pag-asa. Kahit ang 1 linggong training sa Korea ay naging magandang karanasan, ang Pilipinas pa rin ang pinag-uusapan nila. Mabait din ang mga Koreano, pero ang pagmamahal na naramdaman namin sa Pilipinas ay iba, sabi ni Marcus. Ang mga taong nakilala namin sa Pilipinas ay parang pamilya namin talaga, dagdag ni Kiana. Pagbalik namin sa Amerika, kitang-kita ang pagbabago sa mga bata ng mga matatanda sa paligid. Una, nagbago ang kanilang ugali. Ang mga dating rebelde ay naging magalang at mapagmalasakit. Lubos na gumanda ang concentration nila sa klase. Nagulat din ako nang sabay-sabay silang nag-alok na mag-aral ng Tagalog. Walang programa ng Tagalog sa paaralan, ngunit tinuruan sila ng isang volunteer sa komunidad. Ganap na tumigil si Desean sa pagnanakaw. Hindi lang iyon, kapag may gagawing masama ang ibang bata, sinasabi niya, "Ano kaya ang iisipin ng mga Pilipino kung makikita nila tayo?" Nagulat din ang pamilya niya sa kanyang pagbabago. Lubos na gumanda ang grades ni Marcus dahil mayroon na siyang layunin, mag-aral sa universidad sa Pilipinas. Nag-aaral siya sa aklatan pagkatapos ng klase at nag-part-time job tuwing weekend para mag-ipon ng pondo para sa kolehiyo. Umiiyak ang kanyang ina dahil nagbago na ang kanyang anak. Ikinuwento ni Jasmine sa kanyang lola ang kanyang karanasan sa Pilipinas at sinabing, "Lola, karapat-dapat ka ring mahalin," at mas minahal niya ang kanyang lola. Natuwa ang lola niya dahil naging mabait ang apo niya. Ang pagbabago ng mga bata ay kumalat sa buong paaralan. Naging interesado rin ang ibang estudyante sa Pilipinas at nagtatag kami ng Filipino Culture Club. Nagkaroon kami ng oras para mag-aral tungkol sa kultura at wika ng Pilipinas minsan sa 1 linggo. Ang pinakanakakagulat ay ang kusa nilang pagsisimula ng fundraising. Nagsimula silang tumulong sa mga nangangailangan sa komunidad dahil gusto nilang ibalik ang kabaitan na natanggap nila sa Pilipinas. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatanggap kami ng magandang balita. May email kaming natanggap mula kay Ate Marie. "Kumusta ang mga bata? Paminsan-minsan, naaalala namin sila. Welcome kayo bumalik sa Pilipinas anumang oras." Tuwang-tuwa ang mga bata. Agad silang nagsimulang sumulat ng sagot. Nagpadala sila ng mensahe sa Tagalog. "Maraming salamat po. Inaasahan po namin na makikita namin kayo ulit." Kahit sa Tagalog iyon, sapat na ang naiparating nitong damdamin. Pagkalipas ng 1 taon, nangyari ang isang himala. May nag-alok sa amin ng scholarship mula sa isang Philippine Educational Foundation. Nag-alok sila na bigyan ng pagkakataon ang mga batang nasa mahihirap na sitwasyon sa Amerika na mag-aral sa Pilipinas. Ang foundation, na nakarinig ng aming kwento, ay gumawa ng isang special program. Napili sina Marcus, Tyrone at Jasmine. Nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-aral sa mga universidad sa Pilipinas pagkatapos nilang magtapos ng high school. Ang ibang bata ay nagpatuloy din sa pagsisikap na makamit ang layunin nilang magtapos ng high school. Pagkalipas ng 2 taon, nagkaroon ako ng pagkakataong bumisita ulit sa Pilipinas.
Ito ay para sa isang training program para sa mga education officials. Sa sandaling lumapag ako sa NAIA, naaalala ko ang mga mukha ng mga bata noong una. Nagkaroon ako ng pagkakataon na makita si Ate Marie. Kumusta po ang mga bata? Tanong ko. Masaya siyang sumagot. Patuloy po kaming nag-uugnayan. Nag-aaral po sila ng mabuti. Pagkalipas ng 3 taon, nakatanggap kami ng balita na pumasa si Marcus sa isang universidad sa Pilipinas. Nag-aral siya ng International Relations sa isang pribadong universidad sa Maynila. Noong araw ng anunsyo, umiyak siya habang tumatawag sa akin. Ma'am, natupad po ang pangarap ko. Makakapag-aral na po ako sa Pilipinas. Pagkalipas ng 4 na taon, nag-aral din sina Tyrone at Jasmine sa mga universidad sa Pilipinas. Si Tyrone sa engineering at si Jasmine sa education. Sabi nila, gusto nilang maging tulay sa pagitan ng Amerika at Pilipinas sa hinaharap. Ngayon, pagkalipas ng 5 taon, naaalala ko pa rin ang 72 oras na iyon. Ang hindi inaasahang kaganapan na dulot ng isang bagyo ay ganap na nagpabago sa buhay ng 15 bata. Ang mga batang nasa bingit ng kawalan ng pag-asa ay nakatagpo ng liwanag ng pag-asa. Ang pinakamaganda ay ang lahat ng natitirang 12 bata ay nagtapos din ng high school. Sa aming distrito sa Detroit, ang high school dropout rate ay lumampas sa 70%. Ngunit ang mga batang nakaranas ng Pilipinas ay nagtapos ng 100%. Ngayon, nagvo-volunteer si Desean sa isang community center sa komunidad. Sabi niya, gusto niyang tulungan ang mga batang nangangailangan at nagtatrabaho siya tuwing weekend. Ang kanyang kabaitan ay natutunan niya sa Pilipinas. Nag-aaral si Kiana sa vocational school para maging nurse. Sabi niya, gusto niyang magtrabaho na nagpapagaling ng tao katulad ng mga taong nagtrabaho sa mga ospital sa Pilipinas. Ang kanyang layunin ay isinilang din mula sa kanyang karanasan sa Pilipinas. Ngayon, ibinabahagi ko ang aming karanasan sa mga education officials sa buong Amerika. Ipinapahayag ko ang mensahe na may walang hanggang potensyal ang mga bata. Ang kailangan lang nila ay pagmamahal at pag-asa. Maraming guro ang naantig at may mga paaralan na nagsimula ng mga katulad na programa. Noong nakaraang taon, na-feature ang aming kuwento sa isang education magazine sa Amerika. Ang pamagat ay 15 batang nagbago ang buhay sa loob ng 3 araw. Marami ang nagbigay ng reaksyon sa article at dumarami ang mga paaralang gustong magkaroon ng educational tour sa Pilipinas. Ngayong taon, nakatanggap kami ng magandang balita. Bibisitahin kami ni Ate Marie sa aming paaralan. Pupunta siya sa Detroit mula sa Pilipinas. Sobrang excited ang mga bata ngayon. 15 taon na akong guro, ngunit hindi ko pa naramdaman ang kapangyarihan ng edukasyon tulad noong 72 oras na iyon. Ang kailangan ng mga bata ay pagmamahal, pag-asa, at ang pagkakaroon ng tao na nagpapahalaga sa kanila. Natagpuan namin ang lahat ng iyon sa Pilipinas. Patuloy ang ugnayan namin ng Pamilya Reyes. Nag-uulat kami ng paglaki ng aming mga anak sa isa't isa at para na kaming isang tunay na pamilya. Hindi ko inakalang ganito kaganda ang pagkakaibigan na lumalampas sa hangganan. Sa huli, mayroon akong isang paniniwala. Hindi aksidente ang bagyo na iyon. Ito ay isang himala na ibinigay ng Diyos sa amin. Dinala niya kami sa kamanghamanghang bansa ng Pilipinas para ipakita ang liwanag ng pag-asa sa mga batang nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Taos-puso akong umaasa na ang ganitong himala ay mangyayari rin sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Kapag may pagmamahal at pag-asa, ang sinumang bata, gaano man kahirap ang sitwasyon, ay tiyak na magbabago. Natutunan namin ang katotohanan iyon sa Pilipinas. Ang 3 araw na iyon, 5 taon na ang nakalipas, ay ang pinakamahalagang oras sa aking buhay bilang guro. At ngayon, patuloy kong ipinapasa ang pagmamahal at pag-asa na natutunan ko sa Pilipinas sa mas marami pang bata. Inaasahan ko na matutupad ko ang misyong iyon. Hanggang dito na lang ang kuwento ngayon. Ang kuwento ng himala ng 72 oras na naranasan ng mga batang mula sa mahirap na lugar sa Amerika sa Pilipinas. At ang hindi kapani-paniwalang pagbabago na nangyari pagkatapos ng 5 taon. Kumusta ang kwento? Mag-iwan ng comment ng suporta
Para sa mga bida ng kwento, ito po ang inhinyero ng inspirasyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, paki-like at subscribe. Salamat sa panonood.